Maraming lalaki ang natatakot mawalan ng babae, kaya kumakapit, nagmamakaawa at nawawala ang respeto sa sarili. Pero alam mo ba ang sikreto? Hindi ka iiwan ng babae kapag buo ka sa sarili mo. Hindi dahil perpekto ka, kundi dahil may kontrol ka sa damdamin mo, may direksyon ng buhay mo, at hindi ka natatakot mag-isa. Ang lalaking ganito, natural na hinahangaan. Hindi siya hinahabol, hindi nagpapakasakripisyo para lang manatili. At kapag alam mo kung paano maging ganito, magbabago ang dynamics sa relasyon mo. Manood ka at matututunan mo ang mindset na nagpapalakas sa'yo, hindi para kontrolin siya, kundi para igalang kanya. Una, ibalik mo ang kontrol sa sarili mo. Hindi ka iiwan ng babae kapag ramdam niyang hindi ka kontrolado ng takot, selos at emosyon. Karamihan sa lalaki kapag pumasok sa relasyon, unti-unting ibinibigay ang kapangyarihan nila. Umiikot ang araw nila sa reply, sa mood ng babae, sa takot na baka may ibang pumalit. Dito nagsisimula ang pagkawala ng respeto. Sa stoic mindset, malinaw ang isang bagay. Ang taning kaya mong kontrolin ay ang sarili mo. Hindi ang damdamin niya, hindi ang desisyon niya, hindi ang mangyayari bukas. Kapag natutunan mong maging kalmado kahit may hindi sigurado, nag-iiba ang aura mo. Hindi ka na reaktibo. Hindi ka basta napipikon, hindi ka agad nagagalit, at lalong hindi ka nagmamakaawa para sa atensyon. Ang babae, natural na nakakaramdam ng seguridad sa lalaking hindi natitinag ng maliit na problema. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil kaya mong humawak ng emosyon mo. Disiplina ang pundasyon nito. Inaayos mo ang oras mo kahit walang nakakakita, inaayos mo ang katawan mo, hindi para magpa-impress, kundi para sa respeto sa sarili. Inaayos mo ang isip mo sa pamamagitan ng katahimikan at malinaw na prinsipyo. Kapag buo ka mag-isa, hindi ka nagiging pabigat sa relasyon, nagiging sandigan ka. At kapag alam ng babae na hindi ka mawawala sa sarili kahit wala siya, mas lalong ayaw kanyang iwan. Pangalawa, huwag mong gawing sentro ng buhay mo ang babae. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit umaalis ang babae ay kapag naramdaman niyang siya na lang ang mundo mo. Sa una, mukhang sweet, pero kalaunan nagiging mabigat. Ang stoic na lalaki may sariling direksyon, may misyon, may pangarap, may buhay na umiikot kahit wala ang babae. Hindi ibig sabihin nito na malamig ka o walang emosyon. Ibig sabihin, hindi ka desperado. Kapag ang lalaki ay may malinaw na layunin, nararamdaman yun. Hindi mo kailangang magsabi ng marami. Kita sa galaw mo, sa desisyon mo, sa paraan ng pananalita mo. Hindi ka naghahabol ng validation, hindi ka takot sa katahimikan, at higit sa lahat, hindi ka natatakot mag-isa. Ito ang isa sa pinaka-attractive na katangian na bihirang aminin ng mga babae. Sa Stoicism, tinatanggap mo na kahit gaano mo kamahal ang isang tao, pwede pa rin siyang umalis, at handa ka ron. Hindi ka guguho, hindi ka mawawala, dahil ang halaga mo ay hindi nakaangkla sa presensya niya. Kapag nakita ito ng babae, nag-iiba ang dynamics. Hindi ka niya minamaliit, hindi ka basta-basta sinusubukan, dahil alam niya ang lalaking may direksyon ay hindi madaling palitan. Pangatlo, matutong maging tahimik kapag kailangan. Hindi lahat ng laban kailangang sagutin.
Hindi lahat ng emosyon kailangang ipaliwanag. Isa sa pinakamalakas na anyo ng Stoic mindset ay ang katahimikan sa tamang oras. Maraming lalaki ang nasisira ang relasyon dahil sobra silang nagpapaliwanag, nagtatanggol ng sarili kahit walang umaatake, o pinipilit ayusin ang lahat agad dahil takot sa pagkawala. Sa mata ng babae, ito'y senyales ng insecurity. Kapag marunong kang manahimik, nagpapakita ka ng kontrol, hindi ka reactive, hindi ka nadadala ng init ng ulo o emosyon ng sandali. Kapag may tampuhan, hindi ka agad sumusugod sa chat na puno ng paliwanag at dahilan. Humihinga ka muna. Pinipili mong maging malinaw kaysa maingay. At dito nagiging curious ang babae. Bakit ka kalmado? Bakit hindi ka nagpapanik? Dahil alam mo na ang emosyon ay lilipas at ang salita hindi na mababawi. Ang katahimikan ay hindi pag-iwas, ito ay lakas. Kapag nagsalita ka, may bigat, may direksyon. Hindi ka nagsasalita para ipagtanggol ang ego mo, kundi para ipahayag ang prinsipyo mo. At kapag naramdaman ng babae na hindi ka kayang yunangig ng emosyon, mas nagiging maingat siya kung paano ka tratuhin. Ang lalaking marunong manahimik ay lalaking hindi madaling balewalain. Pang-apat, tanggapin mo na maaari kang iwan at ayos lang. Ito ang pinaka-contra-intuitive pero pinakamakapangyarihan. Hindi ka iiwan ng babae kapag ramdam niyang hindi ka takot maiwan. Karamihan sa lalaki, buong kilos nila ay pinapatakbo ng takot. Takot mawala, takot mapalitan, takot mag-isa. At ang takot na ito, ramdam. Kahit hindi mo sabihin, lumalabas sa tono, sa desisyon, sa pagkapit. Sa Stoic mindset, tinatanggap mo ang realidad. Lahat ng bagay ay pansamantala. Kahit ang relasyon, hindi ibig sabihin na wala kang pakialam. Ibig sabihin, handa ka. Kapag alam mong kaya mong tumayo kahit mag-isa, nagiging buo ka. Hindi ka nagmamakaawa para lang manatili ang isang taong ayaw na. Hindi mo binababa ang sarili mo para lang hindi ka iwan. At dito nagbabago ang dynamics. Ang babae, sa halip na makaramdam ng kontrol, nakakaramdam ng respeto. Alam niyang pinipili ka siya, hindi dahil takot ka mawalan, kundi dahil gusto mo. At kapag ang isang babae ay alam na hindi ka mawawala sa sarili, kahit mawala siya, mas pinipili kanyang manatili. Dahil ang lalaking hindi takot mag-isa ay lalaking may tunay na lakas. Pang-5, itaas mo ang sarili mong pamantayan. Maraming lalaki ang iniiwan hindi dahil kulang sila, kundi dahil pumayag silang tratuhin ng mababa. Kapag mababa ang pamantayan mo sa sarili mo, ramdam yun ng babae. Kapag tinatanggap mo ang disrespect, mixed signals o paulit-ulit na pagbabaliwala, unti-unting nawawala ang attraction. Sa Stoic mindset, malinaw ang prinsipyo. Hindi lahat ng babae ay dapat manatili sa buhay mo. At hindi lahat ng ugali ay dapat mong tanggapin. Ang lalaking may mataas na pamantayan ay hindi maingay tungkol dito. Hindi siya nagbabanta, hindi siya nagmamanipula. Tahimik lang siyang umaalis kapag hindi tugma sa prinsipyo niya ang trato. At ito ang bihirang-bihira. Sanay ang mundo sa lalaking nagmamakaawa para manatili ang babae. Kaya kapag nakakita ang babae ng lalaking marunong pumili kung sino ang papayagan sa buhay niya,
nagigising ang respeto. Hindi ito tungkol sa pagiging suplado o mapagmataas. Ito ay tungkol sa malinaw na boundaries. Alam mo kung anong kaya mong ibigay at alam mo rin kung ano ang hindi mo tatanggapin. Kapag may respeto ka sa oras mo, sa effort mo at sa emosyon mo, nagiging natural ang respeto ng iba. At kapag alam ng babae na hindi kanya kayang basta-bastang baliwalain at balikan kapag gusto niya, mas nag-iingat siya na hindi ka mawala. Pang-anim, piliin mong maging consistent, hindi perpekto. Hindi hinahanap ng babae ang perpektong lalaki. Hinahanap niya ang lalaking stable. Yung hindi pa bago-bago ang ugali base sa mood. Yung hindi sweet ngayon tapos malamig bukas dahil lang may konting tampuhan. Ang stoic na lalaki ay consistent. Pareho siya sa tahimik na araw at sa magulong araw. Hindi siya nagpapadala sa emosyon ng sandali. Kapag consistent ka, nagkakaroon ng tiwala. At ang tiwala ang pundasyon kung bakit hindi basta umaalis ang babae. Alam niya kung ano ang aasahan sa iyo. Hindi ka nangako ng sobra, pero tinutupad mo ang sinasabi mo. Hindi ka nagpapakitang ibang tao para lang magustuhan, tapos babalik sa dating ikaw kapag komportable na. Sa stoicism, mas mahalaga ang karakter kaysa imahe. Hindi mo kailangan maging flashy, palaging sweet o laging available. Kailangan mo lang maging totoo at matatag. Kapag nagkamali ka, inaamin mo. Kapag may problema, hinaharap mo. Hindi ka nagtatago. Hindi ka naglalaro ng isip. At dito nagiging malinaw ang dahilan kung bakit hindi ka iiwan. Hindi dahil kinapitan mo siya. Hindi dahil takot ka mawalan, kundi dahil pinili mong maging lalaking mapagkakatiwalaan sa salita, sa kilos, at sa katahimikan. Pang-7, alamin ang halaga mo at huwag magpababa para sa sinuman. Isa sa pinakamalakas na dahilan kung bakit nananatili ang babae sa tabi mo ay kapag alam niyang may sariling halaga ang lalaki, hindi nakasalalay sa opinyon o presensya niya. Maraming lalaki ang nawawalan ng respeto sa sarili dahil inuuna nila ang kasiyahan ng babae kaysa sa prinsipyo nila. Pinipilit nilang maging perfect para lamang hindi iwan. Ngunit sa proseso, nawawala ang totoong lakas at karakter. Sa stoic mindset, malinaw ang patakaran. Hindi mo kailangang magpababa para sa sinuman. Hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo o iwan ang prinsipyo mo para lang magustuhan ka. Kapag ramdam ng babae na may boundaries ka, na may direksyon ka, at na may sariling halaga ka, nagbabago ang paraan ng tingin niya sa iyo. Hindi kanya tinitignan bilang madaling palitan, kundi bilang lalaking may tunay na tibay at respeto sa sarili. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng effort na ibinibigay mo para manatili ang isang babae, kundi sa kakayahang manatiling buo kahit wala siya. Kapag naramdaman niya na hindi ka basta sumusunod sa gusto lang niya, mas lalong lumalakas ang respeto at pag-attract niya sa iyo. Ito ang mindset ng lalaking hindi natatakot maiwan, hindi dahil wala siyang damdamin, kundi dahil alam niyang hindi nawawala ang halaga niya sa mundo sa pagkawala ng iba. Sa simpleng salita, kilalanin ang sarili mo. Igalang ang sarili mo at huwag hayaang ang ibang tao ang magdikta kung sino ka. Kapag ginawa mo ito, natural na hindi ka iiwan.